Mga kabayan, tila nagkakabanggaan ngayon ang Korte Suprema at House of Representatives matapos maglabas ng desisyon ang Korte at sinabing unconstitutional o wala ng bisa ang impeachment complaint na inihain ng Kamara laban dito kay VP Sara Duterte. Pumalag kasi ang Kamara, mga kongresman at ilang senador sa naging desisyon ng Korte. Dahil dito nagbabala si dating Senate President Franklin Drilon na maaaring humantong sa constitutional crisis kung itutuloy ng Kongreso ang impeachment trial laban dito kay VP Sara Duterte sa kabila ng desisyon ng Korte Suprema. Ayon kasi sa kataas-taasang hukuman labag sa saligang batas ang unang reklamo. Lumabag ito sa 1-year bar rule at sa karapatan ni VP Sara Duterte sa due process, kaya idineklara itong null and void mula pa sa simula. Ayon kay Drilon, tila walang impeachment complaint na umiiral kung ipipilit ng Kongreso at magiging direktang hamon ito sa saligang batas. Ang pahayag ay tugon sa mungkahi ni dating Senate President Tito Soto na posibleng baliwalain ng Senado ang desisyon ng Supreme Court dahil ito'y isang hiwalay na constitutional body. Ngunit ayon kay Drilon, malinaw na ang Korte Suprema ang may huling salita sa mga isyong konstitusyonal. Well, magkakaroon ng constitutional crisis kung gagawin nila yun. Sa akin, hindi na dapat gawin. At ang Korte Suprema ang siyang magpapasya sa lahat na isyong konstitutional. Samantala, nanindigan si Senator Joel Villanueva na tuloy pa rin ang impeachment trial laban dito kay Vice President Sara Duterte kahit idineklarang unconstitutional ng Supreme Court ang isinampang kaso. Giit ni Villanueva, nasa Senado at impeachment court pa rin ang desisyon. Supreme Court made that decision or not, the impeachment court will proceed. And I'm sure someone will raise it during the impeachment proceedings. For sure, someone will raise it. Diba? So, but we are sui generis ang impeachment court. So, we will proceed. So, these are all questions that will be raised, diba? With the decision of the Supreme Court. Will the impeachment court submit to the decision of the Supreme Court? Naglabas din ng pahayag ang ilang kasalukuyan at dating senador kaugnay ng naging desisyon ng Korte Suprema. Ayon kay dating Senator Vicente Tito Soto, hindi muna siya magkokomento sa ngayon at hihintayin muna niya ang magiging hakbang ng Kamara. Pero nauna nang sinabi ng Kamara na aapela sila sa Korte Suprema para ipagpatuloy ang nasabing impeachment trial laban dito kay VP Sara Duterte. Merong nag-a-advise sa akin na pwede raw namin i-disregard ng Senate yung Supreme Court decision. Because it tramples over the work of the Senate na kahiwalay. Separate body kami. So, yung advice na yun, pag-aaralan ko muna bago ako mag-comment. Ayon naman kay Senator Bam Aquino, dapat ipagpatuloy pa rin ng Senado ang naturang paglilitis sa pangalawang Pangulo. Ito'y kahit nakapagdesisyon na ang Korte Suprema na ibasura ito. Aniya may sariling mandato ang Senado at hindi dapat pakialaman ng Supreme Court. Naniniwala ako na dapat matuloy yung impeachment trial. Yung mandato, tungkulin at kapangyarihan na nakasaad sa saligang batas ay nasa Senado at walang iba. Handa na kaming dinggin ang lahat ng ebidensya para makapagdesisyon ng patas bilang mga hukom, kaya dapat ituloy na yung impeachment trial. Samantala, kung may mga senador at kongresman na hindi sang-ayon sa desisyon ng Supreme Court na ibasura ang nasabing impeachment trial kay VP Sara, mas maraming mga senador naman ang pumabor sa Korte, gaya na Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Senator Bato de Rosa, Senator Amy Marcos at marami pang iba. Para naman kay Senador Amy Marcos, dapat igalang at respetuhin ang desisyon ng Korte Suprema. Nanawagan rin ito sa mga kasamahang senador na magtrabaho at atupagin ang kapakanan ng mamamayan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, tama ba ang naging desisyon ng Korte Suprema na ibasura na ang impeachment trial kay VP Sara? O dapat pa rin itong ituloy ayon sa mga senador at kongresman na nagsulong nito? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin legit at napapanahong balita.
Maraming pong salamat. Pagbobotohan pa ng Senate Impeachment Court kung magpapatuloy ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos silabas ng Supreme Court ang desisyon na nagsasabing unconstitutional ang articles of impeachment laban kay BP Sara. Ayon sa tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Attorney Reggie Tongol, bahagi ito ng deliberative process na isang collegial body base sa Senate rules. Kinumpirma naman ni Attorney Tongol na natanggap nila ang desisyon ng Supreme Court noong July 25, araw ng Biyernes. Aapila ang House of Representatives sa desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Princess Abante, tagapagsalita ng Kamara, lubos na nababahala ang kapulungan sa pagdedeklara ng Supreme Court ng labag sa saligang batas ang Articles of Impeachment. Nakabatay umano sa mga maling impormasyon ang desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang impeachment case laban kay BP Sara. Walang binanggit ang Kamara kung kailan nila ihahain ang motion for reconsideration. Umaasa naman ito na magbabago pa ang desisyon ng Korte Suprema. Ayon sa Supreme Court, bagaman maaring umapila ang Kamara immediately, executory o agad na ipatutupad ang desisyon nitong unconstitutional ang impeachment case laban kay BP Duterte. It is for these reasons that the House will be filing a motion for reconsideration. We remain hopeful that once the facts are corrected, the court will arrive at a different and more just conclusion. June, sui generis ang impeachment court. Ibig sabihin, unique, natatangi at may sarili itong uri o description. Ito ang nilinaw ni Senador Joel Villanueva kasunod nga ng paglalabas ng desisyon ng Supreme Court na unconstitutional o labag sa saligang batas ang naisampang impeachment case kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Senador Villanueva, nangyari na ito dati sa impeachment case ni former Chief Justice Renato Corona, kung saan pinagbotohan anya ng mga senator judge kung susundin nila ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment trial sa dating Chief Justice. Giit ni Villanueva, nasa impeachment court pa rin ang desisyon. Supreme Court made that decision or not, the impeachment court will proceed. And I'm sure someone will raise it during the impeachment proceedings. For sure, someone will raise it. Diba? So, but we are sui generis ang impeachment court. So, we will proceed. So, these are all questions that will be raised, diba? With the decision of the Supreme Court. Will the impeachment court submit to the decision of the Supreme Court? Ayon naman kay Senador Vicente Tito Soto III, bilang miyembro ng impeachment court, mas gusto niyang marinig kung ano ang masasabi ng House of Representatives. Gayunman, hindi niya rin anya masabi kung may mangyayaring impeachment trial at pag-aaralan din niya ang payo sa kanya ng isang legal luminary kaugnay ng issue. Merong nag-a-advise sa akin na pwede raw namin i-disregard, pwedeng i-disregard ng Senate yung Supreme Court decision. Because it tramples over the work of the Senate na kahiwalay. Separate body kami. So, yung advice na yun, pag-aaralan ko muna bago ako mag-comment. Nanindigan naman si Senador Bam Aquino na dapat ipagpatuloy ang impeachment trial alinsunod sa mandato ng konstitusyon. Nanawagan rin ito sa mga kapwa-senador na agad na magsagawa ng caucus o pagpupulong para talakayin ang desisyong binabaliwalaan niya ang kanilang tungkulin sa saligang batas. Naniniwala ako na dapat matuloy yung impeachment trial. Yung mandato, tungkulin at kapangyarihan na nakasaad sa saligang batas ay nasa Senado at walang iba. Handaan na kaming dinggin ang lahat ng ebidensya para makapagdesisyon ng patas bilang mga hukom, kaya dapat ituloy na yung impeachment trial.
Nagpahayag naman ng pagkadismaya si Senador Risa Ontiveros sa biglaang pagpigil ng Korte Suprema sa pagdaraos ng impeachment trial laban sa Vice Presidente. Ngunit malinaw din naman anya na sinasabi ng Supreme Court na hindi nila pinapawalang sala si VP Duterte at maaaring ma-file ang impeachment complaint sa susunod na taon. Ngunit ipinagtataka nito kung paano nalabag ang one-year ban rule. Ngayong iisa lang naman anya ang kaso na iniakyat sa Senado ayon na rin sa desisyon mismo ng Korte Suprema sa Gutierrez versus House of Representatives. Welcome naman kay Senador Jinggoy Estrada ang desisyon ng Supreme Court. Anya, isa itong paalala na lahat ng mga hakbang sa pagpapanagot ng mga public official ay dapat nakaangkla sa legalidad at due process. Kaugnay nito, bilang co-equal branch ng pamahalaan, dapat anyang sumunod ang Senado sa desisyon ng Korte Suprema kahit na itinuturing na isang political process ang impeachment proceedings. Ayon naman kay Senador Francis Kiko Pangilinan, bagaman hindi pa nito nababasa ang desisyon, mukhang isinasantabi ng SC ang legal principle ng presumption of regularity ng mga aksyon ng co-equal branch. Bagaman kailangang igalang ang Korte Suprema, napapaisip niya siya kung ganito rin ang magiging pasya ng SC kung sinunod ng Senado ang saligang batas kaugnay ng pagsasagawa ng trial forthwith noong Pebrero. Para naman kay Senador Amy Marcos, dapat igalang at respetuhin ang desisyon ng Korte Suprema. Nanawagan rin ito sa mga kasamahang senador na magtrabaho at atupagi ng kapakanan ng mamamayan. Naglabas rin ng pahayag si Senador Ronald Bato de la Rosa sa pamamagitan ng isang social media post. Aniya, noong magmosyon ito na i-dismiss ang impeachment complaint kay VP Sara, guided o may patnubay ng Holy Spirit siya, katulad lang ng paglalabas ng pasya ng SC na unconstitutional ito. Bagaman nalulungkot si dating Senador Franklin Drilon, sinabi nito na hindi na dapat isagawa ang impeachment trial. Well, magkakaroon ng constitutional crisis kung gagawin nila yun. Sa akin, hindi na dapat gawin. At ang Korte Suprema ang siyang magpapasya sa lahat na isyong constitutional. Naglabas rin ng pahayag ang impeachment court kaugnay nito. Ayon kay impeachment spokesperson Attorney Reggie Tonggol, wini-welcome nila ang desisyon ng SC. Hinihintay na lang ng impeachment court ang formal na transmittal ng desisyon ng Korte Suprema at iba pang kaugnay na patnubay na maaaring makaapekto sa jurisdiksyon ng impeachment court. Samantala, hindi naman nagpakita si Baste Duterte sa Rizal Memorial Coliseum, kaya itinanghal na winner ng by default si General Torre. Nauna nang nagpahayag si Duterte na may nakaschedule siyang flight patungong Singapore. Nagulat nga ako na maraming sumusuporta, pero unang-una ako'y nagpapasalamat sa ating mga kababayan na tumugon sa ating panawagan. Kasi sa totoo lang ang event na ito ay for charity. Charity boxing match talaga siya, for entertainment. Sa dami ng mga nangyayari in the past few weeks, naniniwala kami na parang kailangan naman ng ating mga kabayan kahit ilang oras lamang na mapasaya, makalimutan yung pansamantala ang mga nangyayari. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng Daily Tribune 27 minutes ago. Title, Travel Approved by John Vic. Davao City Mayor Baste Duterte posted his travel authorization to Singapore for personal reasons, notably approved by DILG Secretary John Vic Rimulya. Ito, nabasa ko rin yung post ni Mayor Baste na sabi niya, ito, tignan nyo, parang congratulations, Diwata Torre. Kasi nanalo dineclare na winner by default si General Torre sa boxing match nila today, July 27. Dito sa ipinost ni Mayor Baste, makikita mo, approved. Nag-request si Mayor Baste ng Travel Authority magpunta ng Singapore. Ang approval is noong July 20. Date granted. Yung period of travel niya is from July 25
to 29. Ito, nandito, klaro kayo. So, makita. Yan. So, kung mismo ang secretary ng DILG ang pumirma, nandito, klaro kayo yung perma ni Secretary John Vic. Siya ang pumirma. So, kung pinirma ng secretary to, dapat alam ng secretary, dahil siya ang nag-approve, na wala si Basti Duterte from July 25 to 29. Ang tanong, bakit in-schedule nila ang charity boxing match ng July 27? Sino ang nakakahiya? Kung wala sana itong approved na travel authority ni Mayor Baste. Kasi marami ang marami ang bumabatikos kay Baste. Ano daw siya, mayabang, tapos duwag. Bakit aalis siya sa petsa na one-sided man yung ang nag-designate man lang ng petsa si General Torre. One-sided Dapat yung ganyang petsa, kung yung totoong boxing match, pinag-uusapan yan. Yung both camps, nag-agree sila na itong petsa na ito, itong venue na ito. One-sided. Si General Torre lang ang nagsabi nga, okay, sige, charity boxing match, mag-set up ako ng ganito. Siya lang ang nagsasabi. Magdi-discuss tayo ng Constitutional Law 101. Magba-back to basics po tayo with regard the structure ng government natin and yung mga limitations, functions po ng mga powers ng kada isang branch po ng gobyerno natin. Kasi yung ilan po nating mga senators and mga congressmen, they seem to not fully understand po the concept and structure of our government. Okay, I am saying this respectfully as a lawyer who interprets the law and based po on my knowledge of constitutional law. So hindi ko po sinasabi na ako naman yung pinakamatalino sa lahat, pero yung explain ko po sa inyo is yung pinaka-basic po na tinuturo sa amin as freshmen, as first-year law students. Tapos bahala na lang po kayo mag-decide kung tingin ba ninyo itong explain ko is tama or kung ito bang mga statements ng mga senators natin ay yung tama. Kayo na po mag-conclude dun. So, unang-una po, of course, we have to go to the Constitution, okay? So, kung makita nga ninyo, Article 6, Legislative, Article 7, Executive, Article 8, Judicial Department. From the very way po na inorganize yung tatlong branches ng government na to, makikita na po ninyo talaga yung wisdom ng paggawa po ng Constitution natin. So, anyway, punta po muna tayo sa Legislative Branch. So, yung Legislative Branch po, ito yung Congress, okay? So, this is composed of both the House of Representatives and the Senate. At lagi po yan sa Section 1 po ng bawat article, doon natin makikita yung power ng bawat government branch. So for the legislative department po, yung Congress natin, the legislative power shall be vested in the Congress. Okay, so when you say legislative power, ito po yung kapangyarihan nila na gumawa ng batas. Okay, so ang paggawa po ng batas is with Congress or the legislative department as provided for by Section 1, Article 6 of the 1987 Constitution. Okay, ang next po, Article 7 naman tayo. So sa Article 7 po, this one, executive department. So the executive department, ito po yung Office of the President, yung mga local government units natin. At ang sabi po sa Section 1, the executive power shall be vested in the President of the Philippines. Okay, so yung executive power po, ito yung kapangyarihan to implement and enforce the laws na ginagawa po ng Congress natin. So kung makita pa lang po ninyo, Article 6, Congress po yung may kapangyarihan gumawa ng batas. Article 7, the next succeeding article, ang may kapangyarihan mag-implement ng batas. So kung makita nyo, diba, it is very well organized. And then yung next po dyan, of course, is Article 8, the Judicial Department. Ito na po yung mga korte natin, which is headed by none other than the Supreme Court po of the Republic of the Philippines. Okay?
Tapos kung makita po ninyo dyan under Section 1, Paragraph 2 of Article 8, very specific po yung power ng judiciary natin dyan. So judicial power includes the duty of the courts of justice to settle actual controversies involving rights which are legally demandable and enforceable, to determine whether or not there has been grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the government. So kung makita po ninyo, very powerful po talaga itong Paragraph 2 because this gives the absolute power of judicial review sa Supreme Court with the only requirement na yung trabaho nila is to determine kung whether or not meron bang grabing pang-aabuso ng kapangyarihan ang any branch of the government, may it be the executive or the legislative branch. Okay? So ang pinaka-point ko po talaga dito, Supreme Court ang may final say kung paano ma-interpret yung mga batas natin at yung mga actions po ng mga government offices natin kung meron nga bang grabing pang-aabuso ng kapangyarihan na nangyari. Okay? So yan po yung pinaka-basic and fundamental po ng of government natin. At yan po tinuturo sa mga first year law students. Constitutional Law 1 po tinuturo agad to sa very first semester. Okay? So hindi po yun yung ibig sabihin nun because again, unang-una tingnan po ninyo Section 1, Paragraph 2 of Article 8 specifically nakalagay dyan, that is an absolute power of the judiciary to determine whether or not there has been grave abuse of discretion in any part or action of the government of the Republic of the Philippines. Tapos kung basahin po rin ninyo yan, wala namang qualifications nakalagay, di ba? It does not make mention na exempted yung impeachment proceedings. So kung wala pong exemption na ganun for impeachment proceedings, therefore this power can also be to determine kung nasunod ba talaga yung constitutional provisions in relation to the initiation of impeachment proceedings. Hindi po yan judicial overreach or hindi po yan violation of the checks and balances. This is actually done intentionally kasi hindi naman pwede na yung Congress na yung gagawa ng batas, sila yung gagawa ng mga certain actions like that of impeachment proceedings, tapos sila pa yung mag-check sa sarili nila. That is very illogical, di ba? Kasi wala naman pong reasonableng tao na magpa-file ng kaso or mag-initiate ng impeachment proceedings tapos sasabihin nila pag file nila na may namali sila sa procedure. Walang taong aamin na ganyan, di ba? That is highly illogical and highly unreasonable. Kaya nga binigay ngayon yung kapangyarihan to review all the actions sa judiciary para po may third force na mag-check at babalansehin yung mga actions po ng government branches natin. Hindi po yan abuse on the part of the judiciary kasi that is expressly provided in the Constitution. Di ba? That is a clear provision, Section 1, Paragraph 2. Demandable, enforceable, and to determine whether or not there has been a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the government, period.